Hi everyone! Welcome again to my channel. So for today's video guys ay i-check natin yung mga succulents ko dito sa gilid ng bahay. So tingnan natin kung mayroon na bang improvement sa kanila mula nung tinanim ko sila dito. So nag 20 days na nga pala sila at nakapagdilig na rin ako dito isang beses pa lang. So i-check natin kung ano na yung mga nila dito, latest nila dito na mga hitsura, kung naka-recover na ba yung iba kasi may mga nilagay din ako dito na mga na-damage na succulents. At dito naman banda, katatanim ko lang dito 3 days ago, so hindi ko pa rin nadiligan hanggang ngayon. At yung mga tinanim ko dito ay galing dun sa ginawa kong garden sa bukid, so yung iba dito ko tinransfer. At kung nakita ninyo, dry na dry pa rin yung lupa kasi yung lupa na ginamit ko dito ay medyo moisty kasi kaya hindi ko muna sila diligan hanggang hindi totally madry yung lupa. So far okay naman sila. Ayan. So kapag maganda nga pala ang panahon dito, tutok na tutok sila dito sa direct sunlight kasi wala na silang UV cut. Tinanggal ko na totally yung UV cut kasi palamig na ng palamig yung panahon namin. So para masanay na sila sa direct sunlight. At naglagay din ako dito ng mga sedum. Ayan. So gusto ko kasi yung sedum is parang tumatalon sila sa pot. So nilagyan ko ng mga sedum at mga pearl necklace, ayan. Tapos dito naman banda sa baba, ang mga tinanim ko dito ay yung mga succulents na mabilis lang dumami. At hindi ko na nilagyan banda dun sa likod kasi hindi naman siya nakaka-receive ng sunlight. So magiging leggy lang yung succulents kapag nagtanim ako sa bandang likuran. So, ito nga pala siya, si Sedeveria humilii. So, galing nga pala to dun sa ginawa kong garden sa bukid. So, dito ko siya nilipat. At gumaganda din ang kulay nito. Nagiging orange na may pagka-pinky sa dulo. Tapos, yung mga kinatings ko rin na Ellen, dito ko tinanim yung iba. So, ito si Ellen, medyo may mga damage pa yung dahon niya. Pero yung mga bagong dahon niya ngayon ay unti-unti na rin nagiging shiny or makinis na. Ayan, nagpapalit na siya ng bagong dahon. At yung mga iba namang cuttings na Marcos, ayan dito ko tinanim. At meron din ako ditong nilagay na Mibina. So ito nga pala si Mibina, kapag nagiging stable na siya, pakalat yung kanyang pagdami. So, maganda rin para makakover siya dun sa mga space na walang tanim. Tapos dito naman, naglagay ako dito ng konting lupa kasi yung mga stem nila meron ng mga bagong ugat. So, para matabunan yung ugat, ayan, nagbuhos ako ng konting lupa. So, kung nakita ninyo, yung mga rosette nila mayroon pang lupa kasi hindi ko pa nadiligan. So, kapag madiligan ko na to, syempre yung mga lupa na nasa ibabaw ng rosette nila, mawawash out din yan. So, ayun, okay lang din kapag may lupa sa ibabaw ng rosette. So, yung mga kinatings ko nga pala dito, nagkaroon na ng mga bagong suloy. Ayan, at ang cute-cute, malaki na rin. Tapos, ito naman si Supreme. Ayan. Mas lalong dumami yung kanyang mga rosette ngayon. At ang chachabi pa ng bagong babies. So, dito naman ay tinanggal ko na nga pala totally yung UV cut nila. So, direct sunlight na nga pala sila ngayon. So, lalo na sa hapon, medyo mainit dito banda. So far, wala naman silang sunburn, maliban lang sa mga dati pang damage nila. Tapos, ito nga pala si Rolly, na damage nga pala. Ito, kasi kinain ng uod yung pinakagitnang rosette. So, ayan, nag-produce na siya ng bago. At yung medyo fresh pa na rosette, yan yung bagong rosette niya ngayon.
At ito naman si Little Beauty. So, unti-unti nang nagiging stable si Little Beauty. So, siguro mayroon na siyang ugat kasi cuttings lang din siya na nilagay ko dito, mga tinusok ko. Tapos, ito naman siya si Baby Sunrose. So, ang kulay nga pala ng bulaklak niya ay fuchsia pink. So, maganda yung kulay ng bulaklak niya. And medyo lumaki na rin siya. Lumaki na yung dahon, medyo tumaba na. So, hindi ko alam kung frost hardy ba siya, pero para safety, mag-cuttings ako dito para itabi. Kung hindi siya maka-survive sa frost, ayan, meron akong naitabing cuttings. And then, ito naman siya, si Leticia na sobrang green. Ayan, mga tinusok nga lang pala sila. So, meron na tong mga ugat kasi napansin ko na yung dahon nila medyo matigas na. At ito naman siya si Elaine na napakakapal ng farina at nagpipink na rin yung tip niya. Tapos meron ako ditong neon breaker. Maganda yung rosette ni neon breaker dito. Ayan, marami siyang dahon. Tapos meron ako ditong money maker. Hindi pa masyadong nagpipink yung dahon ni money maker. And then ito naman si Lovely Rose na para talaga siyang rose. Tingnan ninyo. Diba? Maganda yung ano ng rosette niya. Mukha talaga siyang rose. So, madali lang din pala to siyang i-propagate sa dahon. So, sa mga beginner, kung gusto ninyong mag-propagate ng Lovely Rose, ayun, sa dahon, pwede siya. At yung avocado cream ko naman dito ay unti-unti na siyang nagiging stable at kumukulay na rin siya. Tapos, ito naman siya si Peach Blossom. At mayroon din ako dito isa pang Lovely Rose. So, nagkaroon na siya ng baby sa stem. Ayan. So, wala pa akong ganitong Lovely Rose na nagkaroon siya ng baby sa stem. So, lahat talaga ay isang stem lang siya. Tuloy-tuloy lang yung paghaba ng stem niya. So, ito is first time na nagkaroon siya ng suloy sa stem. At ito naman yung Ruby Tent. Galing din to siya sa ginawa kong garden. Ayan, maganda yung kulay ni Ruby Tent. Nagiging pula na yung dulo. Tapos, ito naman siya si Margaret Trepent. So, nagtanggal na nga pala ako ng mga babies ni Margaret Trepent para gawing propagation. At ito naman siya si Pink Clover na napaka-chubby ng dahon. Ayan. So, naglagay din ako dito ng konting mga sedum. So, hindi ko dinamihan yung paglagay ng mga sedum kasi kapag nagiging stable yung sedum, bigla na lang silang dumadami. Bigla na lang din silang kumakapal. So, konti lang yung mga nilagay ko dito kasi mabilis lang din naman silang mag-stable. At ito nga pala yung pinaka-mother plant ng Madiba ko. So, napansin ko si Madiba parang nagkakaroon siya ng mga bump sa dahon. Hindi ko alam bakit. Siguro na-stress na siya kaya nagkakaroon siya ng bump sa dahon. So, dati talaga wala siyang bump sa dahon. Plain lang siya. So, hindi ko alam bakit nagkaka-bump siya. Kasi hindi naman to siya yung Madiba na may bump. Yung normal lang na Madiba. Na plain lang yung dahon. Ayan. Tapos, ito naman siya, si Ellen. So, ito nga pala ay mga kinatings ko. So, yung mga bagong rosette ngayon ay yan yung mga bagong suloy. So, medyo malaki na yung mga bagong suloy niya. At kung napansin ninyo, yung mga bagong dahon niya ay makinis na. So, mas maganda i-cutting si Ellen para mas lalo siyang dumami at mag-lash. And then, meron ako ditong party dress. So, unti-unti na rin siyang nagiging stable.
At nung nilipat ko siya dito, mayroon nga pala siyang konting damage dahil kinain ng uod. So, ayan. So, hindi ko alam kung totally nakain lahat nung pinakagitnang rosette niya. Pero, sa tingin ko okay naman. So, bali 5 rosette nga pala to, kasali yung mother plant. At mayroon din ako ditong nilagay na Rubinacleas. So, si Rubinacleas ay mabilis lang siyang mag-stable. So, kung napansin niyo mayroon na siyang mga fresh na dahon. At ito naman siya, si Binichigo. So, ito nga pala siya ay Crassula variety. So, madali lang pala to siyang i-propagate sa dahon. Pwede siya. And then, pwede din siya sa cuttings. Yan. So, maganda nga pala ang kulay nito kapag na-stress sa winter kasi pulang-pula. At maganda din yung bulaklak niya. Napaka-cute. At meron ako ditong nilagay na Merinay. So, unti-unti nang nagchachabi yung dahon ni Merinay. Pero yung stem niya, wala pa rin siyang bagong baby or bagong suloy sa stem. Tapos, ito naman siya, si Pink Clover, nakatabi ni Sunrose. So, napaka-chubby talaga ng dahon niya. Cute siya tingnan, sobrang chubby. At ito naman mga Moon Glow. So, tingin ko may mga ano na to, may mga ugat. Kasi ito ay mga cuttings lang. So, napansin ko medyo tumitigas na yung dahon, hitsura ng dahon. Kaya meron na silang bagong ugat. And yung Adolphi ko naman, so far okay pa rin siya. Okay naman siya. So, hindi nagkaroon ng mushy leaves. Kaya lang medyo maselan lang siya sa winter. So, kailangan ingatan siya during winter time kasi nandito lang siya sa gilid ng bahay. So, kailangan doble ingat para hindi siya magkaroon ng frostbite or magtubig yung dahon. At ito naman siya si Koigokuro. Yan. So far, okay pa rin si Koigokuro dito. And hindi pa rin siya nagkaka-mushy yung dahon mula nung diniligan ko. At ito naman siya si Rejoice. So, ito nga pala ang pangalawang Rejoice ko na malaki. So, ang mas malaki nito ay nandun sa loob ng mini greenhouse ko, nakatanim sa pot. Tapos, ito yung pangalawa. At kung napansin niyo yung gilid ng dahon ni Rejoice, parang puti or parang pink. Yan. So, maganda si Rejoice. Mabilis lang din siyang lumaki. Tapos, yung nilagay ko dito na Crispy Beauty, medyo lumaki na siya ng konti i-compare dati nung nasa ginawa kong garden. Mas lumaki na siya ng konti ngayon. So, ito naman si Onslow at yung mga Pachyphytum compactum ko. Ayan. At ito naman siya si Macronata. So, medyo maselan si Macronata during winter kaya nasa likuran ko siya nilagay. And ito naman yung mga kinatings ko na Marcos. So, tingin ko may mga ugat na to kasi kung napansin ninyo yung dahon niya parang matigas na tingnan. Yan, nagkakaugat na sila ulit. Tapos, dito naman sa ibabaw ay dito ko tinanim yung malaking marum ko at nagsingit din ako ng mga sedum. Tapos ito namang sa harap na parang naghanging plants na siya ay si Harry Watson. So maganda nga palang kulay nito kapag na-stress na siya kasi ang kulay nito ay magiging pink. Tapos yung Rubinacleas ko dito, kung napansin niyo, bigla talaga siyang lush ngayon. Yan, ang bilis niyang mag-lush. At meron nga pala ako ditong nilagay sa pot na mira. So, paikot nga pala ang baby nito. Ayan.
So, ang bilis lang talaga niyang mag-baby. So, ito na nga pala yung hitsura sa mga kinatings ko na blue jelly beans. So, ayan. Medyo lumalaki na yung kanilang mga dahon ngayon. Tumataba na rin. So, nakailang ulit na rin to siyang naulanan kasi lagi kong nakakalimutan na isilong. So far okay naman siya. Hindi naman siya nagkaroon ng mga mushy leaves. At medyo unti-unti na siyang humahaba yung stem niya ngayon. I-compare dati nung bago ko siyang tinanim dito or tinusok. So, ayan guys. At ang ano ko nga pala dito, yung mga succulents ay yung mabilis lumaki or mabilis humaba yung stem or mabilis lumago. Nilagay ko banda sa likuran. And then, yung mga sa harap ay yung mga echeveria para kapag lumaki na yung ibang succulents, hindi matabunan yung echeveria. At yung mga sedum ay nilagay ko sa pinakaharap para kapag lumago na, ayun, ano lang sila, palabas yung tubo nila, hindi papunta sa likuran. So far okay naman sila. Wala pa akong nakitang nagmashi or nag-stem rot or mayroong mga na-damage mula nung tinanim ko sila dito banda. So yung kulay nila ay hindi pa masyadong nagta-transform. So mula nung nilagay ko sila dito ay medyo konti lang yung naiba. Medyo lumaki lang sila ng konti pero yung kulay ay hindi pa masyadong pansin. So yun lang guys ang latest update natin for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye bye!